Kung bibili ka ng kotse sa Pilipinas, alam mo ba kung ano ang unang sakit ng ulo? Hindi kung saan kukuha ng pera, kundi kung alin ang pipiliin mo. Toyota, Honda, Mitsubishi, Ford, BYD, parang buffet, lahat mukhang masarap, pero hindi mo alam kung alin ang best order para sa'yo. At minsan, yung excitement ng first brand new car na uuwi sa analysis paralysis o trial to make a decision. Kasi ang daming factors, presyo, specs, lifestyle, resale value, pati yung random comments ng tropa. Pero relax lang, dito sa video na to, gagawa tayo ng parang decision tree. Step by step, lilinisin natin yung options mo hanggang maiwan na lang yung top 2 to 3 cars na swak sa budget, lifestyle at syempre sa puso mo. Step 1, budget. Unang tanong lagi, magkano ba ang budget mo? Kasi kahit gaano kaganda ang forma ng SUV, kung lampas 2 million ang presyo tapos 900k lang ang budget mo, automatic tanggal agad yan sa listahan. Quick breakdown. Below 800k, entry-level hatchbacks and sedan. Toyota Wigo, Honda Brio, Suzuki Espresso, perfect kung student driver o first-time buyer. 800k to 1.2 million, compact sedan and small crossovers. Honda City, Toyota Vios, Toyota Race, MG CS, Geely Coolray, daily driver na may konting forma. 1.2 million to 1.8 million. Bigger crossovers o 7-seater MPVs. Mitsubishi Expander, Toyota Innova, Honda HR-V, Geely o Kavango para naman sa may growing family. 1.8 million plus. SUVs, executive sedans or EVs, Toyota Fortuner, Montero Sport, Honda CR-V, Ford Everest, BYD Seal, Tesla Model 3, dito na pumapasok yung dream car category. So, kung dati parang 50 plus choices ang nasa isip mo, after budget cut down, mga 10 to 10 cars na lang yan. Step 2, priority or lifestyle. Next, ano ba talaga ang priority mo? Hindi kasi lahat ng kotse ay same ang DNA. Kung fuel efficiency ang habol mo, go sa smaller engines, hybrids or diesel, Vios, City, Corolla Cross Hybrid. Kung family space naman, MPV o SUV, Innova, Expander, Ertiga o Kavango. Kung daily commute lang at condo parking, swak ang hatchback at compact crossover, Wigo, Brio, Race, MGCS. Kung forma at statement car, bagay ang sedan at SUVs, Honda Civic, Mazda 3, Suzuki Jimny. Kung eco-friendly EV, BYD Dolphin, Tesla Model 3, Nissan Leaf. Kwento lang, si John merong 1.2 million budget. SUV daw ang gusto niya kasi pang pogi points. Pero nung tinanong ang ruta, araw-araw condo to BGC lang ang biyahe niya. Ending, Honda City hatchback ang kinuha. Mas tipid sa gas, mas madaling i-park, pogi at mas praktikal sa lifestyle niya. Minsan kasi yung gusto natin, hindi tugma sa totoong gamit natin. Step 3, transmission. Classic debate, manual versus automatic. Manual, mas mura ang SRP. Simple ang maintenance at solid kung mahilig ka sa probinsya drives. Automatic, mas mahal upfront, pero lifesaver sa EDSA traffic. CVT, AT, DCT, iba-iba ang feels pero lahat mas magaan sa paa. Kung ang ruta mo ay Makati to QC, huwag ka nang magpakahiro. Mag-automatic ka na. Step 4. Engine type o powertrain. Ngayon, usapang makina. Gasoline, smooth, tahimik, mas mura ang initial price pero medyo mas magasto sa fuel sa long term. Diesel, tipid sa highway, malakas ang torque, perfect for SUVs at pickup. Downside, mas maingay. Mas mahal ang maintenance pag tumanda na. Hybrid, best of both worlds. Tipid sa gas, eco-friendly, medyo mas mataas lang ang SRP. EV, mura ang karga o charging. Instant torque, zero emissions, pero dapat ready ka sa charging setup at may budget ka upfront. Kwento, may nakausap akong Grab driver na bumili ng Corolla Cross Hybrid. Ang sabi niya, "Sir, dati 1,000 pesos per day ang gas ko. Ngayon, nasa 700 na lang." Imagine yung gas savings daily. Step 5. Brand and after-sale service. Alam natin na ang brand at after-sale service ay malaking factor. Safe choice,
Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki. Tried and tested. Sulit and feature pack. Geely, MG, Kia, Ford, GAC, loaded features pero check ko muna ang review sa after sales. EV Innovator, BYD, mabilis lumaki ang EV service network ngayon. Pero sabi nga ng isang mekaniko, pwede kang bumili ng mura pero kung wala namang kasa sa area mo, mas mahal pa rin sa uli. Imagine, gastos ka pa ng gas at toll para lang magpakasa na 2 oras ang layo. Step 6, resale value. Last step, resale value. Kung plano mong ibenta after 3 to 5 years, Toyota at Honda halos parang iPhone. Mabagal, mag-depreciate kumpara sa iba. Kaya mang-hold ng value ng mas matagal. Kung long term like 7 to 10 years, okay mag-explore na ibang brands. Yes, mas mabilis mag-depreciate. Pero sulit pa rin kasi mas mababa ang initial purchase price compared sa mas resale friendly. Kung forever car na to para sa'yo, resale doesn't matter. Pero kung serial upgrader ka, malaking bagay to. Story examples. Para mas madali, tingnan natin itong 3 senaryo. Example 1, first car buyer. Si Mark, fresh grad, budget niya 700k. Solo living, condo parking, mostly city driving. Options niya, Toyota Wigo, Honda Brio, Kia Soluto. Pinili niya, Wigo, practical, madaling i-park, murang maintenance, good na pang starter car. Example 2, family man. Si Carlo, may pamilya na, budget 1.5 million pesos. Family of 5, mahilig sa weekend road trips. Options niya, Mitsubishi Expander, Toyota Innova, Geely o Kavango. Kung reliability at resale, Innova. Kung features at tech, o Kavango. Kung balance ng dalawa, Expander. Depende talaga kung alin na mas importante sa'yo. Example 3, techie early adapter. Si James, tech guy. Budget 2 million plus. City driving, gusto EV kasi sawa na sa gas bills. Options niya, BYD Seal, Tesla Model 3, Nissan Leaf. Kung gusto niya ng reliable and affordable EV, Nissan Leaf. Kung cutting edge tech at global name, Tesla Model 3. Kung value for money at bagong player sa market, BYD Seal. Dito makikita kahit sa EV world, iba-iba ang strengths. Recap and recommendation. So ayan, step by step, limit na ang options mo. Hindi na banig ang choices, kundi 2 to 3 cars na lang na swak sa'yo. At the end of the day, kahit gaano kaganda ang features, tandaan, the best car is the one that fits your lifestyle and your wallet. So ikaw, anong biggest factor ang kinonsider mo nung kumuha ka ng brand new car? Share mo sa comments. This is Chan from Chan Limited Life reminding you, drive smart, drive safe, enjoy the ride. See you on the next one. Ayun lang. I hope na nakatulong itong video na to. Thank you for watching this content. Don't forget to like and subscribe sa ating Chan Limited Life YouTube channel and follow my Facebook and TikTok accounts for more related contents. Hanggang sa susunod mga ka-Chanli. Drive safely. Ingat!